simula ho nung pagtama ng ASF dito sa Pilipinas, actually hindi lang napapansin ng iba, no? Kasi nagkataon na halos sabay siya ng panahon ng COVID. Pero from onset ng ESF, actually, tuloy-tuloy ang collaboration and partnership natin with other implementing agency and umbrella ng ating Department of Agriculture. No? Tuloy-tuloy ang ating pakikipagtulungan kasama ng ating Bureau of yung animal quarantine and yung sa regulatory ni BARFO, no? So tuloy-tuloy yung pagkakandak natin ng mga information dissemination, seminar and training about sa ASF. And kasama po dyan yung inisyatibo ng ating national government. Yung sinasabi mo kanina, Mr. Rizal, no? Yung ating INSPIRE and yung SERP natin. No? Actually, ang ating INSPIRE ay nagtapos siya noong nakaraang taon. And ngayon, may bagong ipinalit and hopefully kung matutuloy, I don't know kung tama bang sabihin ko, pero parang before namatay ang dating USEC ng livestock, si USEC Sibiliano, no? Meron na inisyatibo ang national government before na yung sinasabi nating modified INSPIRE. So, pero hindi pa po lumalabas ang guidelines nun. So far, sa ngayon, meron yung dalawa na yung katatapos lang ng INSPIRE, which is yung 10 million na multiplier fund na binibigay natin sa mga recipient, qualified recipient. No? And yung bago ngayon, yung ating Module 1 na 1.5 sa SERP, no? Which is 40 heads ng finisher, no? Na baboy. Apo. Since 2016 actually, sir, na tayo mga trainings na gina-offer para sa ato ang swine, no, industry. Actually, that medyo katong pag sugod sa ato ang ESF na ginayon, no, pag-atake sa ESF diri sa nasod Pilipinas, dito medyo na-shift into kumbate production lang, no? This time medyo may emphasis, no, sa ginatawag nato na biosecurity to prevent as much as possible ang entry ni African swine fever. So mga pila na tanan mga training sa tumatag? All in all siguro kahit past 2 years, actually yung onset ng ESF, sir, doon mas marami yung training natin ng babay ESF, which is, if I'm not mistaken, nasa about 20 annually, no? So, yeah. Hanggang ngayon, meron pa rin, pero nila na. Kasi most of the provinces and municipalities actually ay mga train na po yung kanilang mga barangay animal health worker. Nagkakataon lang na syempre minsan meron pumanaw na o napalitan yung mga kanilang mga barangay biosecurity officers, kaya nagkakambat pa rin tayo, pinagpapatuloy pa rin natin yung pagbibigay ng training sa mga bago at sa mga pumalit na mga barangay animal health workers. Usually ba, sir, ang mga beneficiaries sa trainings kay mga isa para usually beneficiaries sa trainings? Okay. Depende po sa design ng ating training. Like most of the training, the ATI actually is para sa ating mga agricultural extension workers. But may mga cases po, or instances, no, na kagaya ng babay ESF,
na sinasabi natin na training, na kung saan ang mga target participant po natin sa training na yon, aside from agricultural extension worker na sinasabi natin, no, yung ating mga barangay animal health worker. Kasi aminin na po natin, no, gustuhin man natin sa gustuhin, no, wala po tayong magagawa dahil usually, minsan, sa loob ng isang munisipyo, meron tayong animal technician, iisa lang. E ngayon, ilang barangay ang sakop niya. Kanya, with the help of our barangay animal health worker, no, na sinasabi, kanya, ini-equip natin sila katulad ng ating mga agricultural extension worker sa pagpapatupad at pag-i-implementa ng sinasabi nating biosecurity protocol ng ASF. Okay, nasa Yes, lang ma'am. po. Doc, ewan ko kung makuha mo siya, pero pwede ba may bawaan ang components sa mga trainings ninyo binahatag sa ato ang mga beneficiaries? Yung napapanood po doon. So, depende po sa training, no? Kung ang pag-uusapan natin ay yung Babay ASF, so, doon po, nakapaloob, tuturuan natin sila, papaintindi kung ano ang sinasabi natin si African swine fever. No? Saan siya nagsimula, anong nangyari, bakit siya nakahawa, bakit siya kumalat, gano'n, anong mode of transmission niya. So doon po, babanggitin. And then, yung mga mitigating factors na pwede natin gawin para maiwasan natin yung sinasabing ASF. And then, tinuturuan din po natin kasi kasama po sa responsibilidad ng ating mga AEWs and ating mga barangay animal extension worker ay yung pag-monitor ng mga cases kung halimbawa mayroong mga suspected, no, na mga kung may mga symptoms, no, sa palibot ng kanilang or sa kanilang community, no? Tinuruan po natin sila na kung saan paano isagawa yung pagkokolekta ng mga blood sample para lang sa ganun sila na mismo ay pag may nakita sila agad-agad makunan nila ng sample at mapadala natin doon sa ating RADDL, no? Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory, no? Isang umbrella din po ng ating Department of Agriculture Regional Field Office. Actually, katuwang natin sila sa pag-implementa ng programang ito. No? So, and ang isang rason po kung bakit sila mismo, yung mga barangay animal health worker natin ay tinutulungan natin o tinuturuan kung paano mangolekta para sila na mismo. If ever man positive doon sa kanilang barangay, hindi na po kakalat sa iba pang barangay dahil sa ang mangyayari pag hindi sila na-equip, no, magtatawag pa sila ng tulong mula sa kabilang barangay o sa kanilang agricultural extension worker. Alam naman po natin na halos iniikot na yung buong munisipyo minsan, yung ating animal health worker. So, yung ating agricultural extension worker. No? So, sa nalimitahan natin yung pagpasok ng ating mga agricultural extension workers sa mga area and kung positive man yung sakasakali yung barangay na yun, doon lang mismo gagawin natin ng paraan para makontamina ang sinasabing sakit. Mahirap po na sabihin natin puksain dahil hanggang ngayon nandyan pa rin po. Pero ang sa atin is para makontrol, no? Malimitahan lang ang kasiraan na maibibinot ng nasabing sakit. So, yun lang po. For Doc, with the rollout of ASF vaccine, patuloy din po ba yung pagbibigay pa rin natin ng trainings para sa ating mga barangay animal health workers? Apo. So ngayon, kasi kung ating titingnan, so ay pwedeng maka-avail pa ng sinasabi natin vaccine. Unless siguro dumating sa punto ay yung buong Pilipinas o buong Davao region na mismo
ay makaka-receive ng sinasabi nating vaccine sa ASF, siguro yun pa yung time na pwede natin sabihin na pwede na tayong makampante. Pero hanggat hindi po, no? Again, hanggat hindi po nabavaccinate yung buong populasyon ng sinasabi natin swine or hog or pig, no, industry within Davao Region, no, talagang nandyan pa rin po yung panganib na sinasabi natin ASF and pwede pa rin makahawa doon sa mga unvaccinated na mga hayop natin. In which, pag nangyari yun, again, bababa ang production ng ating pagbababayan dito sa Davao Region, maapektuhan ang presyo ng dugo. Siyempre, ang mangyayari po yan, parang domino effect, no? Pag once na tinamaan ang swine industry, walang option si consuming public kundi kumain ng ibang protein source na sinasabi natin, no? So again, magpapag-fluctuate na naman po ang presyo ng ating iba't ibang karne. Karne ng baka, karne ng manok, at in fact, iniintroduce na po natin yung rabbit meat na sinasabi natin, no? Para lang ma-augment, no? Madagdagan yung supply na sinasabi nating protein source na pangangailangan ng ating consuming public. Mga pinaka-trainings every year, Doc, ang inyong gina-provide? Sa ngayon, sa atin sa ATI, meron tayong, sa ngayong taon lang, meron katatapos lang ng ating isang training, artificial insemination and live swallowing. That's 30 days training in partnership with PCC and NDA. And ngayon po, meron po tayo natitira pang 5 training, no? But for the ASF, pila? Para sa ASF, isa po, no? Plus, dalawang babay ASF na training din po. Okay. Yes po.